Marami pong nag-comment dun sa aking video tungkol sa Thai sticky rice. Ang sabi po nila, baka daw ito ay plastic, baka daw iyan yung kumakalat na plastic na bigas o kanin. Plastic nga ba ang Thai sticky rice? Tignan natin at ipapakita ko po sa inyo kung paano nila ginagawa. Meron po tayong glutinous rice na ibinigay lang ng kapitbahay. Nilanggam na nga ho yata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na takal, kasya na para sa aming maghapon. Huhugasan po natin. Pero wag po natin itong lalamasin para hindi madurog yung butil. Huhugasan po natin 3 hanggang 4 na beses hanggang sa malinis at hanggang sa luminaw yung tubig. So, okay na po ito. Malinaw na at malinis na. Lalagyan lang natin ng sapat na tubig. Pagkatapos ay iset aside lang po natin. Tatakpan ko ng cling wrap dahil kailangan po natin itong ibabad overnight. So, good morning. Ito na po yung ating ibinabad na malagkit. Kailangan lang po ulit natin itong hugasan. Dahan-dahan, hindi po natin ito kailangang lamasin para po hindi madurog yung butil ng bigas, lalo na ito ay nababad na. So usually, ito po yung ginagamit ng mga Thai na steamer sa kanilang sticky rice o khao niao na tinatawag. Basket po ito na gawa sa buho. Ito naman yung lagayan nilang tubig. Ilapapatong nilang ganyan at tatakpan. Pero I'm sure wala tayo nito, kaya yung normal na steamer or regular na steamer yung gagamitin natin. Pero syempre, lalabas dito yung ating sticky rice, kaya naman gagamit po tayo ng tela. Kung meron kayo dyan tela na ginagamit sa mga puto, pwede po yan. Or any manipis na tela na malinis. So, pinapakuluan ko na po yan. Hinaan ko lang yung apoy para hindi tayo mapasok. At dahan-dahan, ilalagay po natin ang ibinabad nating sticky rice. Hindi ko na isasama yung tubig. Iaayos lang po natin ganyan. Itatakip po natin yung tela sa ibabaw. Takpan. At lakasan yung apoy. Yung pinakamalakas na apoy. At magta-timer po tayo ng 10 minutes. After 10 minutes, babalik ta rin po natin. At habang naghihintay, magluluto po tayo ng isda. Itong daing na hito, mga kaumami. Dito po ako sa labas nagluluto kapag mga isda. Dahil napakahirap pong maglinis ng tilamsik ng mantika sa loob. At dito po talaga ako nagko-content sa labas para maliwanag. Doon po sa loob ay napakainit. Ayan, kaya nandito po tayo sa labas palagi. Ayan, baliktarin ko na po muna dahil kailangan na rin mabaliktad yung ating sticky rice. Yan, sobrang talsik po niya. Ayan, so, hinaan lang po natin ang apoy at kailangan nang mabaliktad. Kahit po sa steamer na pinakita ko kanina ay kailangan rin baliktarin para pantay yung pagkakaluto. Ayan. Iaangat lang po muna natin para kumawala siya sa tela. Ayan. See, hindi po siya dumidikit. Kung mahaba po sana yung tela, pwede nating itaob na lang. Kaso ang liit ng tela na nahanap ko ngayon. Hindi pa po luto sa loob niya at sa ilalim ay medyo luto na. Takpan ulit natin at lutuin ulit ng 10 minutes. So, bali 20 minutes po. Lakasan na ulit natin ang apoy. Luto na po ang ating isda. Ayan, crispy daing na hito. Ito po yung isa sa napakasarap na ipares sa ating sticky rice. Ayan, tapos na rin po ang another 10 minutes. Patayin na natin ang apoy. Ganyan po yung gusto nating ma-achieve, mga kaumami. Hindi siya dikit-dikit katulad ng sinaing. Ayan, kung nakikita nyo po, visible pa yung kanyang mga butil at shining, shimmering, splendid. At hindi po yan matigas, papakita ko sa inyo dahil napakalambot po niyan and sticky. At habang mainit-init pa, meron po silang ganitong lagayan, basket. Gawa din po sa bamboo, katulad nitong steaman nila.
So, dito po nila iniimbag at kahit maghapon, hindi po tumitigas yung sticky rice. So, kung gagawa po kayo at wala naman kayong ganitong basket, you can use anything na pwede nyong pag-imbakan na hindi po tumigas yung ating sticky rice. Yan, lalagay po natin ganyan. At sa mga ibinebenta naman nila ng mga sticky rice, minsan ay, o madalas, nakalagay lang po sa mga plastic bags. At iniimbag nila sa parang mga styrofoam or ice chest para hindi nga lumamig o tumigas yung sticky rice. So, pwede nyo pong subukan. Ganyan. Ipipress po natin siya. And we can warm naman kapag po gusto nating kumain ng mainit-init. Ibabalik lang natin dito sa steamer at i-warm ng mga 5 minutes. Ayan. Diba ang cute? Meron siyang hawakan. At kaya ganito yung design dahil design po ito sa mga nagbabaon sa mga bukid-bukid. Kapag maghapon daw sila sa bukid noon, nung mga panahon ng lolo ng aking asawa, ganito daw yung bit-bit nila para kainin doon. Magdala lang sila ng mga fresh na gulay, bagoong nasawsawan ay makakasurvive nila sa maghapon sa bukid. Ayan, so tawagin ko lang yung aking mga anak para mag-breakfast. So ito na po yung ating sticky rice, yung ating inabraw na tira. At pritong isda. Good morning, girls! Say hi! Siyempre, kinakama yung sticky rice. It's hot. Be careful. One for you. Fish for you. So crispy. One fish for you. Ang crispy ng isda. Papnan. Papnan. So, ito na. Thai sticky rice. Ganyan po nila kainin. Ang init. Binibilot-bilot po talaga. Kaya dapat malinis ang kamay. Thai sticky rice with inabraw ng Ilocano. And daing na hito. Ito pwede natin isawsaw. Ang sarap. More fish. Shrimp for you. You don't like hipon? Ayan, nagsawa na sila. Ulam po kasi ito kagabi. Ayan, kahit sa inabraw, pwede po siya. Ang sarap. Itong ito pong hito ay crispy. Nakakain kahit yung mga palikpik. Ayan, sa mga nagsabi po na plastic, ang sticky rice ng Thailand, hindi po siya plastic. Tunay na kanin, malagkit, glutinous rice, ayan. Pwede nyo pong subukan, sundan nyo lang yung process or procedure na ginawa natin para po matikman nyo ang Thai sticky rice na tinatawag. Pwede kahit anong ulam, adobo, sinigang, pinirito, mga sausawan, bagoong, pwede. You want more? Dami kong sinasabi. Gustong gusto po kahit ng mga bata. Yan.